Maraming salamat po, Sister Karen. At magandang umaga po sa ating lahat dyan, mga kababayan po namin dyan sa Pilipinas. At kung saan man po tayo naroon ngayon, mapagpalang araw, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasalamat sa ating Diyos na niloob po niya magkakasama po tayo ngayon. At ako rin po ay una-una sa lahat nagpapasalamat sa isa pong pribilehiyo na may bahagi po sa atin ang mensahe ng ating Panginoon. Ito pong ating pag-aaralan ay hindi po natin madalas na napapakinggan o naituturo dahil medyo may pagka-sensitibo konti. Pero mainam po na ito ay mapag-aralan natin at malaman natin para alam naman natin kung saan natin ilulugar ang ating mga sarili. At ito po ay mismo ang ating Panginoong Hesus ang nagturo sa atin, o nagturo sa Kanya pong mga alagad doon. Ito rin po ay magandang maipaabot sa ating lahat upang tayo po ay maging mahinahon sa ating mga pagkikilos, sa ating mga gawain, para palagi ang Diyos ang malugod sa ating mga buhay. So maraming salamat po muli at tayo po nga po lahat ay nandito po ngayon sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Huwag po natin isipin na nasa kulungan po tayo. Isipin po natin na nandito tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Kaya isang tabi muna natin yung ating mga anumang mga iniisip o mga nararamdaman at makinig po tayo ng maayos gaya nga po ng sinabi ng ating MC at naniniwala po tayo na meron po mga maraming pagpapala at biyaya na inihanda ng ating Panginoong Hesus. Ako po ay nanalangin na ito pong mensahe po na ito ay maging magta-transform po, magbabago po ng ating mga buhay pagkatapos po natin ito mapakinggan. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. O Diyos Ama na dakila at makapangyarihan sa lahat, minsan pa po, O Diyos, ay aming ibinibigay ang aming pagpuri at pasasalamat at pagsamba sa iyo, O Diyos, dahil tunay nga na napakabuti mo sa aming mga buhay. Wala po kami sa gawain at pagtitipong ito kung hindi mo kami dinala. At nawa nga po, Panginoon, malugod ka, O Diyos, sa presensya po ng bawat isa at sa aming pakikinig. Hiling po namin ang gabay ng iyong dakilang Espiritu na siya pong manguna, magbigay ng pag-unawa sa aming lahat upang lahat po ng aming mapapakinggan ay matanim sa aming mga puso at maunawaan po namin ng lubos. Hayaan mo na ito pong lingkod mo, Diyos, ay pong maging kasangkapan upang ipahayag lamang ang iyong mga salita. At hayaan mo rin, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay matutupuli sa iyong pong mga salita. At maraming salamat po, Diyos, muli po sa iyo lamang ang lahat ng papuri at po ng pagsamba. Take full control hanggang sa matapos po ang pagkakapahayag po ng iyong mga salita at gawain po na ito. In Jesus' name we pray. Amen and Amen. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan, mga kapatid, ay huwag husgahan ang kapwa. O in other words, huwag nating hatulan ang ating kapwa. Ang Panginoon mismo, itinuro po niya ito sa kanya pong mga alagad. At basahin na po natin itong paksa na ito sa aklat po ng Juan, mula po sa Kabanata 8. Yan. Mula po sa verse 1. Basahin po natin ang naka-flash po dyan sa screen. Sabi niya, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Sa pagkakataon po na ito, mga kapatid, ay nagkahiwa-hiwalay pansamantala itong ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga alagad. Nagsiuwian yung kanyang mga disipulo sa kanilang mga bahay. Ngunit ang Panginoong Hesus ay patuloy po siya na nakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesus. Kadalasan po, doon po siya sa bundok Olibo nagpupunta dahil doon po niya nag-i-express yung kanyang sarili sa ating Diyos Ama. Doon siya nakikiusap, nananalangin palagi ang ating Panginoong Hesus. Now, sa verse 2, tingnan po natin sa verse 2. Kinabukasan, maaga pa ay bumalik na si Jesus sa templo. Maraming tao ang lumapit sa kanya, kaya umupo siya at nangaral sa kanila. So dito po natin makikita, mga kapatid, kung ano po yung mga
ginagawa ng ating Panginoong Hesus. Na lahat po ng mga tao na nagpupunta po sa Kanya, sino pa man sila o ano pa man sila, mga makasalanang tao, ay hindi po niya ito ipinagtataboy o hindi po niya sila kinukondina o hinuhusgahan. Ang napaganda pong ginagawa po niya ay pinapangaralan po sila sa salita po ng ating Panginoon. Kaya makita natin mga kapatid na nung dumating ang ating Panginoon Jesus, hindi po niya trabaho ang manghusga, kundi ang magligtas sa mga tao. Hindi po niya gawain po ang manghukom ng mga tao, lalo-lalo na po yung mga lumalapit po sa Kanya. Although, po pwede naman po niyang gawin po iyon. So tayo rin po mga kapatid, lalo-lalo na po sa mga kasamahan po natin, tayo po na nagpapayag din po ng salita ng Panginoon. Tayong lahat ng mga nilalang po ng ating Diyos ay hindi po niya tayo binigyan ng authority or hindi po niya tayo ginawang tagapaghusga o tagahukom. Kundi tayo po ay magpangaral po ng salita ng Diyos. Meron lamang pong isang tagapaghusga o tagapaghukom. Yan po ang ating Diyos Ama sa langit. Okay, sa verse 3 hanggang sa basahin po natin sa verse 6. Verse 3. Dumating ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang babae na nahuli sa pangangalo niya. Pinatayo nila ang babae sa harap ng mga tao. Tuloy po natin basahin. At sinabi nila kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pangangalo niya. Okay? Next. Ayon sa kautusan ni Moises, ang mga babaeng tulad niya ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Kung masasabi mo. Verse 6. Itinanong nila ito upang hanapan ng maipaparatang laban sa Kanya. Pero yumubulang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng kanyang daliri. Okay. Doon sa verse 4, sino po yung mga dumating at may dala po ng isang babae? Ito po yung mga Pariseo, yung mga tagapagturo po ng kautusan. Okay. Maaaring mang totoo po yung kanilang pong aligasyon o akusasyon at nahuli nga nila itong babae na nangangalo niya. Dinala nila ito sa ating Panginoong Hesus. At minsan nga, imbis po na sila po yung unang-una po na magturo't magtuwid po sa pagkukulang po nitong babae, ito pang mga Pariseo at mga nagtuturo po ng kautusan, sinasabi na natin nakakaalam po ng kautusan, nakakaalam po ng salita ng Diyos. Sila pa yung unang, imbis na magturo, sila yung sumusuway nito. No? At iba po yung motibo po nila. Okay? Iba ang kanilang motibo sa pagdala po nitong babae sa ating Panginoong Hesus. Nakita naman po natin, nabasa po natin. Nagamit pa nila ang salita po ng Diyos para manghusga o himukin ang Panginoong Hesus ng gawin sa kanila ang gusto nilang, ang masama nilang motibo. Ano yun? Para bitagin po ang ating Panginoong Hesus sa kanya po mga sinasabi para meron po silang maipaparatan. Ganun po sila katindi. Napakasama po ng kanilang intensyon sa ating Panginoong Hesus. Kaya ginagawa po nila ng lahat po ng paraan para makahanap po sila ng ibabato at ipaparatang sa ating Panginoong Hesus. Sumali sa pagkakataon po na yon, hindi po nanatili pong tahimik lamang ang ating Panginoong Hesus hanggang sa siya po ay pinilit po na talagang himukin po siya. So ano po ang nangyari po doon? Ang Panginoong Hesus nga po ay nagsalita. Basahin po natin sa sumunod po na verse 7 hanggang verse 8 po tayo. Yan. So basahin natin, sabi niya, pero paulit-ulit silang nagtanong. Kaya tumayo si Jesus at sinabi sa kanila. So hindi na po nakapagpigil ang Panginoong Hesus dahil sa sobrang pangulit at paulit-ulit po na pagtatanong nitong mga Pariseo, ang Panginoong Hesus ay tumayo nga po at nagsalita na po siya. Sabi sa kanila, kung sino sa inyo ang walang kasalanan,
ay siya ang maunang bumato sa kanya. Yun. Sapul po silang lahat, mga kapatid. At verse 8, at muli siyang yumupo at nagsulat sa lupa. So, silang lahat, itong mga Pariseo at mga nagtuturo po ng kautusan na makulit at paulit-ulit na tinatanong ang Panginoong Hesus kung ano ang dapat gawin sa babae pong nahuling nangangalo niya. So, tumayo po siya at sinagot po silang lahat. At sapul po sila sa sagot po ng ating Panginoong Hesus na, sige, kung sino sa inyo ang walang kasalanan, ang walang pagkukulang, siya na ang unang bumato sa babaeng ito. Alam niyo po yung sagot po ng ating Panginoong Hesus ay parang sila pong lahat ay binuhusan ng mainit na tubig at nagsitunaw silang lahat na yung bang parang yelo na nagsitunaw. Sapot talaga sila. Dahil alam ng Panginoon na maging sila din ay hindi rin perfecto. Marami din kasalanan, marami din pagkukulang. Pero sobra labis-labis ang pamimilit nila sa Panginoong Hesus upang sagutin sila kung ano ang dapat nilang gawin sa babae pong nahuling nangangalo niya. Kaya nga po, minsan, ganito po ang tao minsan. Palagi pong magaling manghusga po. Yun bang hatol dito, hatol doon, kung ano-anong mga ginagawa para maupusan ng isang tao na nakalimutan na siya rin ay makasalanan. Ganyan din po tayo pagka wala ang Panginoong Hesus sa ating buhay, nagiging ganyan po tayo. Marami po tayo mga pagkakasala. Subalit dito po natin makikita, mga kapatid, na ang Panginoong Hesus hindi po siya mapanghusga at makikita natin na ang malinis at mabuting puso ng ating Panginoong Hesus. Amen? So, itong sagot po ng Panginoong Hesus sa kanila, hindi po nila inaasahan ito. Ang akala po nila, super confident po sila sa kanila pong katayuan bilang isang Pariseo, tagapagturo ng kautusan. Subalit nang magsalita ang Panginoong Hesus, yun nga po sapul sila lahat at parang napahiya po sila dahil alam nila sa kanila po mga sarili na maging sila ay makasalanan din. So guilty, mga kapatid, guilty po sila sa kanilang sarili. Basahin po natin sa verse 9, pagpatuloy po natin. At nang marinig nila iyon, isa-isa silang umalis mula sa pinakamatanda hanggang si Jesus na lang at ang babae ang naiwan. Grabe, no? You see, ibig sabihin, inaamin din nila na sila ay nagkasala at napahiya sila sa ating Panginoong Hesus. So, nagsipulasan silang lahat hanggang sa walang maiwan kundi ang Panginoong Hesus na lang at nung babae. At sabi sa verse 10, tumayo si Jesus at sinabi sa babae, babae, nasaan na sila? May humatol ba sa iyo? Ano pong sagot ng babae nito? Sumagot ang babae, wala po. At sinabi ni Jesus sa kanya, hindi rin kita hahatulan. Maaari ka na umalis, pero huwag ka na muling magkasala. So nasapul po silang lahat, naramdaman nila, guilty rin sila, kaya imbis po na batuhin nila yung babae na inaakusahan nila, ay nagsialisan sila. Walang nangahas na batuhin po yung babae. So ibig sabihin, lahat din po sila ay nagkasala. Kagaya rin po tayo, mga kapatid. At ang napakaganda po dito, nang maiwan po ang Panginoong Hesus at ng babae, siya nga po ay tinanong niya kung nasaan na sila, hinatulan ba siya, at wala pong humatol po sa kanya. Ibig sabihin, nung sinabi ng Panginoon na hindi rin kita hatulan, ay pinapatawad po ng ating Panginoong Hesus, ngunit pinayuhan po siya na huwag na magpatuloy sa kanya pong kasalanan, sa kanya pong paggawa ng kasalanan. At ganyan din po ang mensahe po ng ating Panginoon sa atin. Napakalawak po, napakalaki po ng habag po niya sa atin. Na sa kabila po ng milyon-milyon po nating mga kasalanan po sa kanyang mga kapatid, ay mas minabuti po niya, pinatawad po niya tayo. Nagpunta siya po dito sa lupa, hindi po tayo panghusgahan, kahit kaya po niya gawin yon. Ngunit ipinaubaya po niya ito sa Diyos Ama na siya po tagapaghusga, tagapaghukom ng lahat.
ng sino man. Kaya mas minabuti ng Panginoong Hesus na yun bang tahakin po yung landas ng pagpapatawad. Alam po niya, hindi po lingid sa kanya na itong babae po ay nagkasala. Pero dahil mahabagin ng Diyos at trabaho po niya na magligtas, ay pinatawad po niya ang babae dito sa kanya pong mga kasalanan. At yun nga po, inutusan po siya na itigil na ang kanyang pagkakasala at na siya ay napatawad na at mamuhay sa ngayon po sa pananampalataya at pagsunod sa ating Diyos. Ganyan din po tayo mga kapatid. Alam niyo kung bakit tayo po ay nabubuhay pa na kahit marami po tayo mga nagawang mga pagkakasala at napunta man po tayo dyan sa bahay pagbabago, ay parang po ito ng Diyos upang tayo po ay tuluyan pong mabago ang ating mga buhay. At napakalaking instrumento po itong salita po ng Diyos na naipapagod po sa atin. Na kung ito po ay tanggapin po natin ng mabuti, pakinggan, unawain po natin. Ang Diyos ay hindi po natigil na gumagawa ng paraan upang tayo po ay abutin ng kanyang pong salita at nang sa gayon matanggap po natin ang kaligtasan. Kaya hindi po automatiko na tayo po ay maliligtas. Kailangan po sa ating pakikinig, panampalatayahan po natin ang salita po ng Diyos at tanggapin po natin siya bilang Diyos at nagpagligtas at magpatuloy po tayo sa pagsunod po sa kanya po mga kautusan. Pagpatuloy po natin basahin ang salita ng Diyos sa aklat po ng Santiago, sa James chapter 4, po sa verse 11. Kaya ito po ang payo po sa ating lahat, mga kapatid. Wala pong exemption. Sino pa man po tayo, ano man po tayo. Sabi niya, mga kapatid, huwag ninyong siraan ang isa't isa. Okay? Kaya kung meron man po sa ating ikaw, nakasanayan po, manira po ng ating kapwa, tigilan po natin. Sabi niya dito, ang naninira o humahatol sa kapatid niya ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. See, matindi po ano? At kung ikaw ang humahatol sa kautusan, hindi ka na tagapagtutupad nito kundi isa ng hukom. Sabi ko nga po kanina, tayo po hindi po tinawag na hukom ng Diyos. Iisa lamang po ang tagapaghukom po natin. Yan po ang sabi ko sa verse 12. Ngunit ang Diyos lang ang nagbigay ng kautusan at siya lamang ang hukom. So there is one lawgiver and a judge. At siya po ang ating Diyos Ama sa langit. Tanging siya ang may kakayahang magligtas at magparusa. Kaya sino ka para husgaan ang kapwa? Yan po ang sinasabi po ni Santiago. So, hindi po masama na tayo po ay mag-rebuke, mag-disiplina. Sabihin po ang pagkukulang ng ating mga kapatid. Pero maging maingat po tayo, maging mahinahon sa pagsasabi po nito dahil baka ma-misinterpret po tayo na tayo po ay nag-uusga po sa ating kapwa. So napaganda po itong salita po ng Diyos. Medyo may pagkasensitibo nga po siya kasi napakabigat po. Biruin mo naman na sa mensahe po ng Panginoon, sabi niya na huwag dating hatulan ng ating kapwa dahil kung anong sukat ng paghusga natin sa ating kapwa ay siya rin pong sukat na gagamitin po para sa atin, para tayo ay husgahan. At mismo ang Panginoon Jesus ang nagsabi po niya. Kaya maraming salamat sa Panginoon na tayo po ay napaalalahanan po dito. Muli po sabi ko nga, hindi po masama na tayo po ay mag-correct. Hindi po masama na tayo po ay sabihin po natin ang pagkukulang. Paano nga po at pala tayo nakakapaghusga sa ating kapwa? Alam mo, napakaraming paraan. Kahit hindi lamang po sa yun bang sa isip pa lang, ganyan sa ating pagkikilos ay maaaring nahuhusgan po natin ang ating kapwa. So dapat ito yung mga bagay na mabago po sa ating lahat para maging aya-aya po tayo sa ating Panginoon. At hanggang dyan lamang po mga kapatid ang ating mensahe na aking may babahagi po sa ating lahat at nawa ay nagbigay din po ito ng kaliwanagan po sa ating mga isip. Nais po kasi ng Diyos na maging mahinahon po tayo.
sa ating mga pagkikilos, sa ating pag-iisip, sa mga ginagawa. Para naman may pakita na ang Diyos ay sumasa atin sa ating pamumuhay, maging sa ating pananalita, mga kapatid. So hanggang dyan lamang po, at naway nakapulot po tayo ng isa pong aral na pwede po nating madala at may pamuhay sa ating pang-araw-araw na buhay, at naway magugot po ang Diyos sa ating pong lahat. Maraming salamat po mga kapatid, at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Ulit-muli po Diyos ay nagpapasalamat po kami sa inyo pong mga mensahe na naipahayag muli sa aming kalagitnaan. Tunay nga Panginoon na nais mo kaming mabago sa aming pagkaisipan, sa aming pananalita, pagkikilos, upang hindi po kami maging taong mapanghusga o mapanghatol sa mga kapwa po naming tao. Dahil alam po namin, inaamin namin o Diyos na maging kami rin po ay marami po mga pagkukulang sa iyo, subalit kami ay inyo pong pinatawad. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na pagbulay-bulayan ang iyong salita at maipamuhay ang mga ito, O Diyos, upang sa gayon ay malugod ka sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po Diyos, at hiling ko po ang inyo pong pagpapala nawa ay sumaamin po lahat, mula po sa mga kapatirang mga PDLs, sa kapatirang mga sa aming mga wardens and officers, at bawat isa po na naririto, Diyos. Abutin mo po ng inyong biyaya at pagpapala. Muli po Diyos, sa inyo lamang po namin nagkakatiwala ang lahat at ipinagpapasalamat. Lahat ng kamulihan ay sa iyo lamang, Ama, sa ngalan ng Panginoong Yesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen and amen. God bless po at magandang araw po sa ating lahat. Palakpak po para sa ating Panginoon. Praise the Lord. Amin pong Panginoon sa buhay din po ng ating tagapagsalita ngayong umaga. Ang pagpapala po ng ating Panginoon ay sinuhin niyo po, Pastor Darwin. Ayan, at naway gamitin pa po kayo ng ating Panginoon sa pagbabahagi po ng kanyang banal na salita. Hallelujah. Ayan, alam ko po marami po tayong natutunan ngayong umaga, mga kapatid. Kaya patuloy natin magbulay-bulay hanggang kahit matapos po itong ating gawain. Amen? So magpatuloy po tayo sa ating gawain, mga kapatid. Muli po paalala ang ating pong mga prayer requests, mga kapatid. Bukas pa rin po ang ating chat box. Nandiyan lang po sa inyong screen, at kaisa niyo po ang ating family sa pananalangin po nitong mga prayer requests po ninyo, mga kapatid. Ilagay niyo lang po dyan sa inyong screen, sa inyong pong chat box. Amen? At tayo po'y dumako na sa ating pagtatangkad ng ating mga presentation, at ito po'y ginagawa natin. Hindi lang papuli po sa ating Panginoon. Tayo po'y aawit, tayo po'y sasayaw, tutugtog para papulihan po ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? At yan po mga pagkakasunod-sunod po natin ay nakalagay po sa inyong screen. At mauna na po ang ating mga kapatid sa San Fernando District Jail, May 4. Alam po, nakahanda po ang ating mga kapatid sa San Fernando. Paki-unmute lamang po, mga kapatid. At kung meron po tayong mga pre-recorded presentation ng ating mga ibang kasamahan, maaari na rin po natin isubmit